At pag hindi na pagbigyan, agad-agad ay nagagalit, nagsusumbong. I stood my ground and sinasabi ko kay Pangulong Marcos, alam ni Pangulong Marcos, marunong siya ng numero, kakupangatin natin yung revenue at koleksyon nung PCSO. Dahil yun din ang bilin ni Pangulong Marcos. At bawas-bawasan natin, ang dami kasing nakaplug dyan na kung ano-anong organization brought about by different republic. Nananahimik na at pilit nyo kung idinadamay sa marites ninyo. There is such a thing as my right to defend my honor, to defend the honor of my family. I was all for good governance. I was pushing for it. That's the agenda. And President Marcos, in the early days of his administration, yun kasi kaya kong patutuhanan. We were together. At ang direksyon namin, good governance. At appointments lang naman lahat yan May mga taong gustong ipa-appoint. Kaya lang sabi ko nga sa kanya, Mr. President, these people will not help you define an administration that is for good governance. Remember, ulitin ko, utang na loob namin ito doon sa bumoto, hindi doon sa mga nagsasamantala or taking advantage of their closeness to the President or to the First Family at hindi mo naman nakitang tumulong o wala namang malinaw na direksyon kung saan niya dadalhin yung ahensyang ito pag na-appoint. Ang gusto pa yung unang-una. At pag hindi na pagbigyan, agad-agad ay nagagalit, nagsusumbong. I stood my ground and sinasabi ko kay Pangulong Marcos, alam ni Pangulong Marcos yan. And dinala niyo ako sa ganito dahil nga you're too careless. Nagre-record kayo, nag-audio kayo. And ulitin ko, dinamay niyo yung pamilya ko Ang isang pinagtatalunan dyan, I refuse to process the paper of Michael Ma na ina-appoint as special envoy to China. Ayoko. Wow. Ayoko. Alam ko yun. Okay. I refuse to process the paper of Mel Robles as GM of PCSO. Ayoko. Bakit? Sabi ko maghahanap pa tayo ng taong nararapat dyan. And this, hindi na, kapasensya na yung mga mababanggit. Etong isang taong ito, maayos naman ito, si Yusek Cesar Chavez. Kinausap ko yan. Ako, Cesar, ang posisyon na nakalagay sa iyo dito, inilalapit, chairman ka ng PCSO. Yan ba talaga ang gusto mo? And then nagpapaliwanag siya. May alam ka ba yan sa mga gaming, ang PCSO? Sabi niya, bakit po? Yes. Kaya kung alam mo, ang core competence mo, release. Bakit hindi ka bumalik sa DOTR at ma-handle mo uli yung release? Wala pa kasi nun si Sec Jimmy Bautista Nauna kong binuo yung LTFRB team, chairman pati mga board members. Kasi naniniwala ako na karamihan sa mga kasama natin doon sa napakahabang mga motorcades at caravans, nakikita ko yung mga motorcycle riders, TVNS, yung mga taxi drivers. Sabi ko, ang misyon natin, pag-aangin ang proseso ng renewal, pagkuha ng prangkisa, at huwag nang paduguin pa, hihinga ng pera, naghahanap buhay na nga So I immediately formed an LTFRB team. Si Cesar sabi ko, balik ka, ang core competence mo release, doon ka sa release. And he readily agree. Sabi niya, o nga, sir, sabi niya, yan talaga ang linya ko, di bumalik ka sa release. Kaya alam ni Cesar yan, ang linagay, ang rekomendado at inaprubahan ni Pangulong Marcos na chairman ng PCSO ay si Juni Cua, ang dating governor ng anong probinsya ba ito? Basta't anak niya si Dax Cua ng Quirino, si Manong Juni. Kaya nandiyan si Manong Juni dahil dati rin siyang, I think, chair ng accounts or appropriations ng House. So marunong siya ng numero, kakupangatin natin yung revenue at koleksyon nung PCSO. Dahil yun din ang bilin ni Pangulong Marcos. At bawas-bawasan natin, ang dami kasing nakaplug dyan na kung ano-anong organization brought about by different republic acts na certain amount ng kanilang revenue or income na ina-allocate doon sa mga iba't ibang ahensya na hindi naman nararapat. Kaya sabi ko, ayusin mo yan. Hanap tayo ng GM. Sensya na kayo, kailangan kong banggitin ito dahil ako'y nananahimik na at pilit nyo kung idinadamay sa marites ninyo. There is such a thing as my right to defend my honor, to defend the honor of my family. Meron hong ganun. At kung sa inyo, wala nang ganyan. Sa pamilya ko, sa aking mismong bahay, buhay po yan. And I will defend my family, I will defend their honor, I will defend my honor. Nung ina-appoint ba si Mel Robles sa PCSO? Nandoon pa kayo? Nandun ako. Bakit But ang expectation yata, noong June 30, nung nag-oath kami, kasabay na siya. Ako nga nagsasabi, hanap tayo iba, wag yan. Hanap tayo iba, wag yan. Until one day, the President spoke to me. So President, pasensya ka na. Linilinaw ko lang itong kasinungalingan. At alam mo rin ito, even si Cheloy,
alam ni Secretary Garafil ito, atras ko lang ng konti. Noong wake ng nanay ko, si Cheloy kasi, schoolmate ko yan sa law school sa UST. At wala naman kaming masamang tinapay niyan. Nagpunta siya sa wake ng nanay ko. Ang kasama niya, si Honey Rose Mercado. Kilala ko yun. Kasama si Jay Herrera, yung nagme-makeup. Nagme-makeup. Si Yusek Cha. Bigyan ko naman si Cha. Lagamon. Si Cha Lemon, at saka si Asek Patricia Martin. So tumawag, hapon sila dumating. So I told my brother or sister, sige, paki-estiman niyo sila. May lunch naman dyan, tuloy-tuloy, etc. Mamaya pa kasi ako dyan dahil umuwi ako madaling araw eh. They came in around 1 or 2. And then mga 3:30 na, tumawag, andito pa sila Secretary Cheloy. Kako, hindi raw sila aalis hanggat hindi ka nakakaharap. So I felt, kako, okay itong mga to, di sige kako, agahan ko na lang ang pagpunta. Pagpunta doon, condole, etc. I told Chelo, usapang magkaibigan naman kami noon. Kako, kamusta yung mga gago sa paligid nyo? Sure naman. Kako, hindi ka, bakit lagi nyo akong sinasangkalang? Wala bang ibang scapegoat? At ako pa rin. Tapos hindi, sir, na. Meron dati, wala naman na. Kako, ito, nandun kami sa harapan ng casket ng nanay ko. Sabi ko sa harapan ng nanay ko, kako, Chelo, para lang mag-establish tayo ng ground rules. Tahimik ako, out of respect sa naging samahan namin ni Bongbong. I didn't address him as very casually. Dahil sa respeto ko kay Bongbong, hindi ako sasagot. Pero pag merong umangkas at kakaskasin ng pangalan ko, bukod kay Bongbong, kako, lalaban ako, sasagot ako. At magiging maingay ito. O sige na, kako, dagdag na natin, extend ko na sa first family. Pero hanggang dyan lang. Yung mga gusto magpasikat, yung gusto magpa-appoint, yung gusto mapansin ng kung sino man ang may say na ngayon sa Malacanang, wag na wag niyong gagamitin ang pangalan ko, sasagot ako. Sinabi ko sa kanya yan. Pwede niyang i-deny, wala akong pakialam doon. But nangyari yan. Kaya ako sumasagot niya yun. Sinabi ko naman pwede naman kayong gumawa ng gimmick na kayo na lang. Bakit kailangan pa ako laging kinakaladkad? And yung sinasabing ako'y nabanggit din, ayoko sanang sagutin. Except, ang nag-trigger lang pagsagot ko, sinabi, nagmamakaawa ako para kawawa daw yung pamilya ko. Huwag niyong gamitin yun. Foul yun. Attorney Vic, nabanggit mo, actually na ako'y nagulat at for sure yung ating mga kababayan, na ipinilit pala na i-appoint during your time etong si Michael Ma na nasasangkot nga sa smuggling. Nakakalungkot dahil ito po talaga in-appoint nila. Pero Attorney Vic, nalaman ko lang ito actually na in-appoint pala si Michael Ma as Special Envoy to China is nung June 2023, nung si Michael Ma ay umattend doon sa event sa Chinese Embassy at doon ay tinawag siya, in-honor siya as one of the guests na in-introduce siya na please welcome Special Envoy to China, Michael Ma. Hindi po nag-release ng publication ang Presidential Communications Office. Hindi rin po siya nanumpa sa kay Pangulong, kay Marcos Jr. na siya nga ay in-appoint as Special Envoy to China. Kahit i-google ng ating mga kababayan, halungkatin natin sa mga dyaryo, sa lahat ng mainstream media, hindi po talaga, kahit ako mismo, hindi ko makita na in-appoint siya officially ni Marcos Jr. Para sa akin ay pagtatraidor sa taong bayan at pag-aabuso sa kapangyarihan ni Marcos Jr. Anong take nyo dito? Kasi kayo may personal knowledge pala kayo na pinapa-appoint to sa inyo dahil nakita mo na hindi siya karapat-dapat pero nung wala na kayo, ay in-appoint siya tapos without papeles na maipakita sa taong bayan. Hindi ko rin alam kung kailan siya in-appoint. And ang treatment ko nga, although ako'y Pilipino, mahal kong Pilipinas at mahal kong mga Pilipino, parang sige, it's none of my business for now dahil kayo yung nasa kapangyarihan, gusto nyo i-appoint kung sino man. But the request for him to be appointed as Special Envoy to China came in too early. It came in around June 24 of 2022. Kung sino man, you can feel free to deny it, but I have the list. June 24, 2022. And if you want this to go on and continue, go ahead. And lalabas natin. Diba? Basta June pa lang, bago pa, hindi pa kami nakakapanumpa, ay nandyan na yung pangalan yan. Ang akin, ino-organize pa lang natin yung administrasyon ng incoming, yung nanalong Pangulo.
si Pangulong Marcos. Bakit unahin natin special envoy? Diba dapat yung ambassador to China muna bago, the ambassador takes precedence over the special envoy to China. Plus, anong gagawin mo ba special envoy? Ano mission mo sa China? Hindi malinaw eh. And I believe, kailangan may ambassador to China ka muna. I-appoint mo muna yan and consult with him. Mr. Ambassador, ito, rekomendado to special envoy to China. Okay ba? Anong tingin mo? Etc. Because ang head doon is yung ambassador. Hindi ba? Kaya hindi ko lang pinoproseso. Kaya lang yun nga, yung sinabi ko noon sa isa ko ring interview, lahat gusto first class sila eh. Lahat kinakailangan priority. Lahat kinakailangan naka-fast pass. Pag sinabing pasok, pasok. Hindi pwedeng ganun. At least during my time. And what does he have? An appointment paper? Like you, I'm clueless. I am ignorant. I do not know. But the better question, I believe, is, do we have the right to know? Yes, we have the right. And the PCO, instead of nitpicking, yung mga nag-criticize ng mga policies ninyo, sagutin nyo yung mga tanong ng taong bayan. Sagutin ninyo kung yan ba'y na-appoint, sagutin ninyo ano ba ang relasyon yan doon sa hindi pa sarado ito. Babubuksan uli itong usapang ito dahil lumabas na naman ang pangalan niya. Kilala kong personal si Michael Ma. Nag-aarap kami ilang ulit niyan. Mabubuksan na naman yung pilit pinagtatakpan na suspended hanggang ngayon na hearing on agricultural products ba sa House of Representatives na lumabas din ang kanyang pangalan. Bago kayo gumawa ng kung anuman at gagamitin niyo yung pangalan ng iba, pag-isipan ninyo kung nasa tamang landas at direksyon ang inyong